yan, okay ka na, Toy, uy. Hello, ako si Tige. At ngayon, nandito tayo sa Patio Pilar dito sa Ermita, Manila. First of all, syempre, I would like to thank Master Karen and Master Dave Dors of Pathfinders PH for inviting us here para sa kanilang home brewing workshop alfresco style. Grabe, ang ganda talaga dito sa Patio Pilar. Actually, this is an event place. So, pwede mo siyang rentahan para sa mga wedding, birthday, o sa mga iba't ibang events. So, mala Spanish era talaga yung lugar dito sa Manila. So, binidyohan ko nga pala itong CM na to. O, tingnan nyo, di ba? Pagpasok nyo pala, may mga halaman sa loob, no? So, huwag kayong matakot kasi design talaga yan, no? So, ito pa yung mga nagustuhan ko sa lumang bahay kasi actually, lumaki ko sa ganitong bahay with my grandparents. But anyway, tungkol saan ba ang mga workshop nito? So, ang workshop nito ay tungkol sa different kinds of brewing method. Yes, ituturo sa atin ni Master Dave Dors ang mga iba't ibang klase ng brewing method like French press, mocha pot, espresso machine, aeropress, and then ang kanilang amber frost na drift method. Kaya is a great opportunity to us na ma-invite sa ganitong klaseng workshop at training dahil ibang level na to. Mas madadagdagan ang mga kaalaman natin sa coffee. At ayan, bago mag-start, pinangunahan tayo ni Chef Edser ng Secret Supper Club Manila. Espresso machine. So we use it, but I'm sure I'm not, getting the best output for that. Parang, alam ko, there's a lot of techniques involved, different tools. So sabi ko, when we met with Dave and the Pathfinders team, so sabi namin, it would be nice to do collaboration and come up with an event na. So I'm also one of the partners here in Patio Pilar. Regular na nandito sila Master Dave with his team sa Patio Pilar. Kaya you can visit here, I think every Monday or Saturday, no? So kung napanood nyo yung vlog ko sa Music Cafe, doon na-introduce ko si Master Dave at doon kami nag-meet with this team na Pathfinders and si Master Karen, no? At isa siya sa guest ng Latte Art down there. Brand Ambassador ng Breville Philippines ay isang certified trainer more than decade na. At ayan, before mag-start si Master Dave, tinanong niya ang bawat isa sa aming estudyante niya kung ano yung mga paborito namin coffee beans, cafe, at iba't ibang flavors. Ako si Karen. Favorite coffee bean, wala pa. Pero favorite ko yung sa Starbucks po, peppermint. So, Peppermint. Peppermint. Pagpasko ba yun? Yes. Sa Jaka. Cold brew. I'm more of a cold brew person. I used to do my own cold brew. Malunggay coffee. On a daily basis. Just here to do something new and maybe meet new people. I previously just got into coffee mainly like siguro pandemic. And then before I would settle for like mga instant coffee ganyan. And then when I got to try yung black mostly pour over ako because I don't have a machine. So I do it manual lang. And for myself. Siguro yung mga gusto ko na yung parang craft would be yung craft coffee. Like coffee from craft. May adik din si classmate sa kape, ah. Next, si Master Joe ng Kukay Coffee. I enrolled kay Dave a few months ago kasi I wanted to enhance my coffee knowledge. Kasi I've been doing this brand since 2020. So it's a passion project. I started at home, selling IV, and ito talaga, cold brew product. So later I'll be sharing, cold brew. Sa tagin tayo mamaya. So what I'm using are beans from Palsata Coffee. So Palsata Coffee, if you're not familiar with, they are the ones who export local beans, the US to Europe, Australia. And recently, yung sa bukod dun nila, which we will be using, ilabas ng Blue Bottle Coffee. So yung galing sa sitio, nila. More hands-on. Because I want you guys to try all of the
equipment side of it. O diba, lahat ng brewing method itatry namin. Yun ang pinaka-exciting talaga dito. Siyempre, hindi lang basta tayo umiinom ng coffee o makapag-picture. Bilang isang vlogger like me, no, talagang dapat matutunan natin mabuti yung kape at paano siya ginagawa. So, ang first na ituturo sa atin ng Master Dave ay how to brew coffee in mocha pot. Okay, so mocha pot, ito yung inspiration ng espresso. Diba? But this one, ano siya, percolation method niya. So nakakagamit na tayo ng mocha pot dati pa, no? Pero for personal use, hindi ko siya itininda dati, no? Pero alam nyo ba, ang mocha pot pala, sabi ni Master Dave, ay hindi hinuhugasan ng ibang mga coffee barista or sa ibang bansa. Kasi sabi daw nila, nawawala daw yung pinaka-essence ng mocha pot or nagkakaamoy aluminum, parang something metal pag hinugasan or may mga sabon pa. Kaya yung iba, much better daw kung hindi mo hugasan yung mocha pot. Kumbaga, babalawan mo lang siya sa tubig, hindi sa sabon. At hindi mo siya kukudkurin. So, ang ginamit dito ni Master Dave ng mocha pot ay 1970s design. Ito yung pinakauna. Kasi actually, ngayon lang ako nakakita nito. Yung akin kasi, yung nakikita ko sa iba, yung matulis yung dulo. Ayan o. Ito, meron siyang bilog sa gitna. Kung gusto ko siya magkaroon ng mas maraming krema, pwede kong pigilan yung pressure. Ito yung maganda sa sa pot na to. Pero yung design na to ng mocha pot, Parang iba siya. 1970s pa to eh. So pag nagkikrema na siya, pwede mo nang patayin. I explain ni Dave bakit hot water nilagay doon. Kasi, Ang ganda ng krema. Hindi kayo nakapuntos ng ganyan, di ba? Yung crema is the parang foam. Yes. So, the more crema, the better. Kung gusto mo mag-practice mag-latte art, So, ayan na, tara na, inuman na ng kape. Siyempre, shot lang muna na. So, titikman natin yung kape pag dito ginamit sa mocha pot brewing method. Actually, same lang halos siya ng espresso machine. So, ito yung pinaka-manual ng espresso machine. Same lang siya ng nilalabas na kape sa espresso at sa mocha pot. O next naman ang tuturo sa ating brewing method ay ang French press. So ito yung pinaka-common sa lahat. So French press, ito yung kauna-unahan kong ginawang brewing method nung ako yung nag-serve ng coffee. And napakadali lang talagang gawin tong French press. Like 1:1 coffee, but different yung kanyang grind sa coffee. Like medyo coarse to than the mocha pot na medium coarse. So papatikman pa tayo ng kaskara. Ito yung balak ng coffee cherries na bago siya gawing kape o i-roast. mataas ang moisture. so ni-roast. Temperature pala of water. Like, what's the... So, same lang siya ng procedure pero mas marami yung water na nilalagay nila dito. So, para sa tsaa. Yeah. So this one has 70-degree narrow brewer. So mas faster yung brew. Next, ang locally made drip coffee nila Master Daydor, the Amber and Frost. So, kung upload natin yung vlog sa Pathfinder sa Music Cafe 2023, ito yung kauna-una natin ipinakita o i-introduce ni Master Daydor yung Amber and Frost drip coffee sa atin. Nagandahan naman sa drip coffee ay napakabilis niyang hugasan unlike sa ibang brewing method. Pour hot water dun sa paper natin. When I pour water. So yun yung kailangan nating ano bang lasa ng carbon? Uling, di ba? Mapain. So we don't want that. Center lang. Start the time. Kita nyo bumubula siya. So mag-pour lang kayo ng 80 ml. Alimita sa mga coffee enthusiasts and like sila Master Dave, ang pinakagusto talaga nilang brewing method ay drip coffee like V60 and syempre like this Amber and Frost. Demitas. Demitas. So demitas is an Italian term. Demi means half. Tas means half. So next naman itinuro sa atin ni Master Dave ay ang espresso machine. Syempre, yan ang common natin nakikita sa mga cafe ngayon. Dapat kailangan lagi para mag-stabilize yung temperature, para malinis mo yung water residue,
Sa nagustuhan natin kay Master Dave sa kanyang pagtuturo ay yung kanyang kalinisan sa working station mo. Especially sa paggawa ng espresso na kailangan organize lahat ng mga baso, basahan, dapat tatlo, at dapat malinis lahat ng yung gagamitin sa pag-extract ng coffee. Kasi ako talaga sa working station ko medyo magulo yung mga coffee grinder naman. Hindi naman yung sobrang dumi. Para mag-flatten. Then tamp the coffee. Clean the excess residue. So mamaya isa-isa kayo ha, yung maggagawa ng espresso. Ang gamit nga pala ni Master Dave na blend dito sa espresso machine niya ay iba. Hindi yung blending niya na international and local coffee. So paano ko malalaman? So kayo mamaya gagamit kayo ng thermometer. But for us, we already know what is 140, 150, or 160. Grabe no, alam na agad nila yung temperature ng belt kahit walang thermometer. So ayan na, pinakitaan na naman tayo ni Master Dave ng malupit na rosetta. So this one is what we call a rosetta. Siyempre ang last brewing method natin ay Aeropress by Master Joe ng Kokite Coffee. So sobrang nice niya. And what's interesting about it is yung nag-invented this, he's an old guy. And sobrang straightforward niya. Ayaw niya nung brewer which has pressure. So compared to the pour over na gravity lang. So ang kagandahan sa Aeropress brewing method ay very handy siya. So kahit saan ka magpunta, madadala mo siya. Style of brewing sa Aeropress. Pagka binuhusan mo ng water, mag-extract na agad siya eh. So, the beans, ako ay steep it at least Pag-aeropress nga ako sa clamp, no? Pwede. Tingin mo, tapos yung Joe. plunging time is around 20 seconds. Na? Sa clamp? Hindi, bibili rin ako ng flare eh. Unti-unti. Ano yung flare? Forma kasi. And then pinatingin pa tayo ni Master Joe ng kanyang cold brew coffee. Parang ang smooth niya. Oo, siyempre, Breville yan. Shout out sa Breville, Philippines. Breville yan eh. Siyempre, pinaka-exciting dito ay yung pinatry na tayo ng kanilang iba't ibang brewing method. Sa gitna po muna. Tapos sa gilid. Huwag po yung gilid na gilid ah. Yung mabasa lang po yung Yung class natin, it's not very intimidating. Gusto kasi namin, mag-enjoy kayo nito. Super enjoy, super saya, ang daming learnings. Kaya naman ito, pinaganda kami ni Master Chef ng Blood Bases. Kaya for more details and you want to learn more about coffee, just follow Pathfinders and Master Dave Tours. Kaya dabitin yung atin natin at bye-bye!